ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng paboritong anak ay wala daw sa bokabularyo ng mga magulang. Pero hindi nila napapansin na meron talaga silang mas pinapaboran. Ikaw, kabarangay, may paboritong anak ba ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, mahirap ang kalagayan namin sa buhay. At marami ang naniniwala na masarap maging anak ng mga magulang na matagumpay sa buhay. Pero sa likod ng maginhawang buhay na kinamulatan namin ay ang responsibilidad na naghihintay sa amin. Hello po sa inyo at sa mga kabarangay natin, kagaya ko ay nakatutok sa inyong programa sa mga oras na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Charlene, 29 years old at nakatira dito sa Taguig. Kagaya ng mama ko ay matagal na rin po akong avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories. Kaya naman naisipan ko na rin pong magpadala ng sariling kwento ng buhay ko. Masasabi ko, Papa Dudut, na maswerte akong pinanganak sa isang pamilya na nakakaangat sa buhay. Dalawa lang kaming magkapatid ni Ate Loisa at maagang namatay ang mami ko dahil sa sakit sa puso. Ganun pa man ay napalaki pa rin kami ni Daddy sa maginhawang buhay at napagtapos ng kolehiyo dahil sa tiyaga. Mataas talaga ang pangarap niya para sa amin. Nang makapagtapos kami ng kolehiyo ay gusto niya na kaming magkapatid ang magpatuloy ng kanyang naitaguyod na catering business. Pero kay Ate Loisa muna niya pinahawak ang negosyo dahil mas malaki ang tiwala niya sa ate ko, Papa Dudut. Ate Loisa, huwag kang mawawala sa grand opening ng coffee shop namin ni Liam, ha? Kailan nga ulit yan? Sa Sabado na. Sa Sabado na pala yun? Oo nga. Di ka pwede mawala doon, ha? Siyempre naman no, kasi alam ko na matagal mo ring plinano yung pagbubukas ng coffee shop. Matagal talaga. High school pa lang, pangarap na talaga naming magkaroon ng sarili naming coffee shop, eh. Kaya sobrang tinipid ko yung sinusweldo ko nung nag-office pa ako. Bilib nga ako sa'yo kasi kahit kailan hindi ka humingi ng tulong sa amin ni Daddy. Nahiya rin kasi ako sa'yo, ate. Alam ko na hindi biro yung ginagawa mo sa catering business, kaya ayoko nang dumagdag pa sa iisipin mo. Tsaka, syempre, hindi rin ako pwedeng humingi ng tulong kay Daddy. Bakit naman hindi? Ate Loisa, parang hindi mo naman alam na ayaw ni Daddy na magbukas ako ng coffee shop. Ang sabi niya pa nun, di ba, malulugi lang daw yung akin. Hindi naman sa ayaw ni Daddy. Alam mo naman kasi na ibang takbo ng isip niya pagdating sa negosyo. Ewan ko, ate. Basta ang alam ko, wala siyang bilib sa akin. Nandiyan na pala si Daddy. Sakto kakasimula lang natin maghapunan. Daddy, sakto yung dating mo kasi ngayon pa lang din kami kumakain ni Charlene. Bakit po pala medyo ginabi na kayo ng uwi ngayon? May dinaanan pa kasi ako na kliyente na gustong mag-book ng catering service natin eh. Gusto niya na personal ako makausap, kaya yun, pinuntahan ko dun sa kanila. Sarap ng ulam natin ngayon adobong pusit. Ay, ako po nagluto niyan kasi request po ni Ate Loisa. Pero parang ang dami mong nire-request na ulam ngayon, Loisa. Pero ayos lang yan. Kasi nagagawa mo ng maayos ang trabaho mo sa catering service. Alam mo ba na tuwang-tuwa sa'yo yung isang kliyente natin? Talaga po? Sinong client, Daddy? Yung kinasal nating kliyente dun sa Batangas. Tuwan-tuwa sila dun sa pagkakasetup ng decoration sa lahat ng table ng reception nila eh. Hindi naman daw yun kasama sa binayaran nila pero nag-effort ka pa raw talaga na gawin yun. Natatandaan ko na po sila. Tumawag pa nga po sa akin yung bride 1 linggo pagkatapos ng kasal para magpasalamat sa akin.
Sinabi ko naman nakasal nila yun, kaya dapat lang nagawin nating mas espesyal, di ba? Kaya bilib na bilib ako sa iyo, anak eh. Mana lang naman po ako sa inyo. Oo nga po pala. Grand opening ng coffee shop ni Charlene sa Sabado. Sa Sabado na ba yun? Opo, Daddy. Ginawa naming weekend ni Liam para po off ninyo sa trabaho ni Ate Loisa. Nako. Hindi kami makakapunta ni Ate Loisa mo. Kasi yung kliyente na kausap ko kanina, sa Sabado rin yung event nun eh. Kailangan kami ng kapatid mo doon. Ganun po ba? Sige po. Okay lang naman po kahit hindi kayo pumunta. Papadudot, mga bata pa lamang kami ng kapatid ko ay ramdam ko na kaagad na si Ate Loisa ang paborito ng mga magulang ko, lalo na ng daddy ko. Si Ate Loisa naman kasi talaga ang mas maganda at mas matalino sa aming dalawa. Kaya kahit sa mga family gathering na kasama namin ng ibang kamag-anak ay si Ate Loisa pa rin ang palaging bida. Nang makapagtapos nga siya ng kolehiyo ay pinahawak kaagad sa kanya ni daddy ang negosyo. Nang makatapos naman ako, akala ko ay ganun din ang gagawin niya sa akin, pero sinabi niya na maghanap na lang daw muna ako ng sarili kong trabaho. Kaya naman nagtrabaho na lamang muna ako sa isang marketing agency at nang makaipon ako ng lakas, ng loob at ng pera ay nagbukas ako ng sarili kong coffee shop. Kaso ay sosyo ang best friend kong si Liam. Mahilig kasi talaga ako sa kape at naisip ko na kapag naging successful yon ay magiging proud na rin sa akin si Daddy. Kaya lang ay hindi naman siya pumunta sa grand opening ng coffee shop. Mabuti na lamang at dumating si Ate Loisa bago ko mag-close ng araw na yon. Nakakatuwa pa rin kasi kahit papaano ay naging maayos noon ang kita ng coffee shop namin ni Liam, Papa Dudut. Tinanghali na ako ng gising talaga. Akala ko 6:00 pa lang ng umaga, 8:00 na pala. Nagugutom na tuloy ako. Hala, bakit nagsusuka si Ate Loisa? Ate Loisa? Okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Ate, masama bang pakiramdam mo? Masakit ba tiyan mo? Hindi. Bakit ka nagsusuka? Huwag mo na akong alalahanin, Charlene. Okay lang ako. Hindi ka okay, ate. Akala mo ba hindi ko napapansin na kakaibang mga kinikilos mo nitong mga nakaraang araw? Yung madalas na pagkahilo mo, yung pagkatulala mo. O tapos ngayon, nagsusuka ka na naman. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Charlene, buntis ako. Ano? Ang sabi ko, buntis ako. Pero paano ka mabubuntis, ate? Wala ka namang pinapakilalang boyfriend sa amin, ah. May boyfriend ako, kaya lang... Kaya lang ate? Kaya lang ayaw niyang panagutan yung pinagbubuntis ko. Ano? Bakit ayaw niya? Hindi pa raw kasi siya handa sa responsibilidad na to eh. At ngayon hindi ko na siya makontak. Hindi pa handa? Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Ay, napakawalang hiya naman pala ng boyfriend mong yan eh. Kasalanan ko din naman kasi hinayaan kong mangyari to. Hinayaan ko na mabuntis ako. Ano sabi mo, Loisa? Buntis ka? Daddy? Daddy, sorry. Ano sorry? Nasaan yung boyfriend mo? Iharap mo sa akin yung lalaki na kabuntis sa'yo! Daddy, ayaw daw po siyang panagutan ng lalaking yun eh. Ano? Kailan pa naging mahina yung utak mo, Loisa? Ha? Nagpabuntis ka talaga sa lalaking walang plano sa buhay kung hindi ang magpakalat lang ng lahi! Daddy, I'm sorry. Hindi ko naman po alam na Hindi mo alam na na mabubuntis ka? Napakaboba mo! Daddy, tama na po.
Baka po makasama sa kalagayan ni ate yung pagsigaw niyo sa kanya. Ano gusto mong gawin ko? Ha? Hayaan na lang ang katangahan na ginawa ng kapatid mo! Hoy, Loisa! Napakarami ko pang plano para sa'yo at alam mo yan! Hindi naman po sinisira ni Ate Loisa yung mga plano niyo, Daddy. Sigurado po kung nakakayanin niya pa rin magtrabaho kahit may anak na siya. Hindi niya kakayanin na hatiin ang oras niya sa mga negosyo ko at sa magiging anak niya. Kaya ngayon pa lang, tinatanggalan ko na siya ng karapatan sa lahat ng mga negosyo ko. Daddy, ano pong ibig niyo sabihin? Mula ngayon, ikaw na ang hahawak ng lahat ng negosyong nakapangalan sa kapatid mo. Pero Daddy, baka mahirapan po si Charlene kasi may sarili din naman siyang negosyo. Kaya mo naman, di ba, Charlene? Charlene. Opo, kakayanin ko po, Daddy. Papa Dudut, hindi ko alam na may boyfriend na pala si Ate Loisa. Kaya kahit ako ay nagulat din nang malaman ang tungkol sa pagbubuntis niya. Napalaki pa naman ang plano at expectation para sa kanya ni Daddy. Kaya hindi na nito natago ang dismaya at galit na nararamdaman. Hindi ko nga rin inaasahan noon na bigla na lamang niyang aalisin si Ate Loisa sa negosyo at ililipat sa akin ang responsibilidad. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung handa na ba talaga ako. Papadudod, sobrang kinabahan talaga ako kasi alam ko sa sarili ko na napakalayo ko pa kay ate. Hindi ko kayang pantayan ang diskarte at katalinuhan niya. Pero may parte sa akin noon na gusto kong patunayan kay Daddy na pwede niya rin akong pagkatiwalaan sa mga inatang niyang trabaho, Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo, tuluyan na ngang tinanggalan ni Daddy si Ate Loisa sa negosyo kahit pa nakapanganak na ito. Pinilit kong pag-aralan lahat hanggang sa ako na ang humahawak ng ibang kliyente ng catering service namin, Papadudot. Doon na nga nagsimula ang napakabigat na responsibilidad sa buhay ko. Ang pagsabayin ng sarili kong negosyo at negosyo nila Daddy. Kaliwat kanan palagi ang mga meetings na kailangan kong puntahan para sa mga client ni Daddy. At dahil pasukan din sa school ay palagi ring madami ang customers ng coffee shop namin. Mabuti na lang at mabait ang kaibigan kong si Liam na palagi nag-aasikaso doon, pero ayoko din naman na siya lang ang palagi nagtatrabaho para sa negosyong kaming dalawang nagbukas. Kaya hanggat maaari ay hinahati ko ang oras ko sa araw-araw sa dalawang negosyo na yon. Kahit halos wala na akong tulog at pahinga. Papadudot. Grabe ang sakit ng katawan ko. Nakakapagod talaga mag-drive buong araw. Tapos 5 meeting pa yung pinuntahan ko kanina. Buti na lang at nag-dinner na ako bago umuwi. Nakaupo nga muna dito sa sofa. Oh, magkape ka muna, Charlene. Ate, gising ka pa pala? Oo, kakatulog lang din kasi ni baby. Nung marinig kong pumasok yung kotse mo sa garahe, nagtimpla na ako ng kape kasi alam kong ito ang pampatulog mo. Pareho lang naman tayo ni na mama na ginagawang pampatulog ang kape. Kay mama talaga natin naman na yung pagiging coffee lover natin. Thank you dito sa kape, ate. Wala yun. Buti na patulog mo kagad yung anak mo. Minsan kasi 'di ba, mahirap siyang patulugin. Madalas, mahirap siyang patulugin ng ganitong oras kasi mas gusto niyang natutulog sa umaga. Buti na lang napagod siya sa paglalaro ng mga binili mong laruan sa kanya. Kaya ayun, ang himbing ng tulog niya ngayon. Ay nako, bibilhan ko pa nga siya ng mas marami pang laruan para palaging nauubos yung energy niya. Sige, kapag may oras ka na ulit, samahan mo kaming mag-mall. Papipiliin natin siya ng mga gusto niya. Naku, matutuwa na naman ang baby ko kasi kahit 1-year-old pa lang siya, alam na kaagad niya kung ano yung mga toys na gusto niya. Mana kasi sa'yo ang anak mo, Ate Loisa. Baby pa lang pero makikitaan mo na kagad na matalino siya. Uy, matalino ka rin naman, Charlene ah. Kita mo nga na pagsasabay mong asikasuhin yung catering service ni Daddy, pati yung coffee shop mo.
Pero hindi ka ba napapagod dyan? Ay, pagod na pagod. Naku ate, kung alam mo lang. Buti, kinakaya mo pa rin hanggang ngayon. Wala naman akong choice eh. Sorry Charlene ha. Kinailangan mong saluhin lahat ng dahil sa akin. Huwag kang mag-sorry ate. Wala ka naman talagang kasalanan. Ang ibig kong sabihin, wala akong choice kung hindi patunayan kay daddy na tama siya na pagkatiwalaan niya ako. Pero hanggang kailan mo gagawin to? Gawin ng alin ate? Ang patunayan sa kanya na hindi siya nagkamali sa'yo. Sa totoo lang, ako kasi yung napapagod para sa'yo eh. Minsan nga kinakabahan ako kasi baka bigla ka nalang magkasakit ng dahil sa ginagawa mo. Ate, huwag ka na mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko to. Nahihirapan lang ako pero kahit papano naman, namamanage ko na rin ang oras ko eh. Kapag nagtagal pa, hindi na ako makakaramdam pa ng ganitong pagod. Papa Dudut, wala na talaga akong halos pahinga noon. At kung meron man ay 1 o 2 oras na tulog na lamang. Nararamdaman ko nga minsan na parang gusto ko nang sumuko ng katawan ko sa pagod. Nakakatulugan ko na nga na hindi pa ako naliligo o nakakapagpalit man lang ng damit ko mula sa trabaho. Pero ng mga panahon na yon ay parang napakarami ko pang kailangang matutunan tungkol sa catering business. Hindi yon kagaya ng maliit na coffee shop namin na kaunting tao lang ang kinakausap at minamanage ko. Kahit pagod na ako noon at gusto ko nang sumuko ay nagpapakatatag pa rin po ako. Gusto kong patunayan kay Daddy na hindi siya nagkamali sa pagbibigay niya ng tiwala sa akin, Papa Dudut. Hello, sis! Kamusta dyan sa coffee shop? Eto, ang daming tao ngayon. Malapit nang matapos yung unang event dito, tapos may susunod na isa pa. I-remind mo na lang sila sa oras kasi baka mag-extend pa sila. Maapektuhan yung susunod na event na nakaschedule dyan ngayon. Oo, sinabihan ko na si Claire kasi mukhang nag-e-enjoy pa talaga yung mga customer eh. Basta, sabihin mo na hindi sila pwede mag-extend ha kasi magagalit yung susunod na nakaschedule. Kung wala lang sana silang kasunod hayaan natin silang mag-extend kahit buong araw pa. Sayang talaga wala ka dito, sis. Hindi mo na witness kung gaano silang nag-e-enjoy sa coffee shop natin. Ay, sayang nga. Uy, pero thank you talaga sa pag-aasikaso ng lahat, Liam Makakabawi rin ako sa'yo. Wala yon. Alam ko naman na sobrang busy ka ngayon dyan sa catering service niyo. Kumusta ka naman ngayon dyan? Eto, pagod. Ang daming tao ngayon dito sa birthday celebration ng lola nung client namin. Sobrang laking event kaya ang daming bisita talaga. Tapos meron pa kaming isang event mamayang gabi kaya kailangan ko ring makaalis dito after lunch. Ay, grabe ang energy mo, sis. Hindi ko kinakaya. Hindi ko na nga rin alam kung saan ko pa kinukuha yun eh. Ay, sis, papalapit na si Daddy Mukhang may sasabihin sa akin. Tawagan na lang kita ulit mamaya. Oh, sige, sis. Bye! Nandito ka lang pala sa garden. Kanina pa kita hinahanap. Ay, nagpahangin lang po ko kasi ang daming tao. Pero sinabihan ko naman po yung isang staff natin na babalik din ako kagad dun sa loob. Bakit yung po pala ako hinahanap? Gusto ka kasing makausap nung lola ng kliyente natin. Bakit po? May problema po ba? Kulang ba yung mga sinerve nating pagkain? Naku, baka hindi nila nagustuhan yung setup na ginawa ko. Charlene, relax. Walang problema. Bakit po daw nila ako gustong makausap? Gusto niya lang magpasalamat kasi ang ganda raw ng pagkakasetup mo ng mga decorations dun sa loob. Sobrang nagustuhan ng matanda yung team na ginawa mo. Talaga po? Oo. Tinanong niya kasi kung sinong nag-setup ng mga dekorasyon na yun. Sinabi ko na ikaw, kaya gusto niyang magpasalamat sa'yo. Pati nga yung mga anak gusto ka ring makausap eh. Kinabahan naman ako, Daddy. Akala ko may naging problema ni. Buti na lang din at sinunod ko lang ang sinabi ni Ate Loisa na ibase sa celebrant yung magiging decoration ng setup natin. Kasi bukod sa mga pagkain na dinadala natin, yung decoration din ang magbibigay ng saya sa kanila, di ba? Tama ka dyan, Charlene. Ngayon ko lang naiisip na hindi talaga ako nagkamali.
na ipagkatiwala sa iyo ang negosyo natin na to. Papa Dudut, tuwang-tuwa talaga ako sa naging pag-uusap namin ni Daddy ng gabi na yon. Sobrang nagpipigil din ako ng mga luha ko. Sobrang sarap sa pakiramdam na mga sinabi niya. Pakiramdam ko nga yon ang unang pagkakataon na na-realize niyang may isa pa nga pala siyang anak maliban kay Ate Loisa. Kaya doon ko naramdaman na parang nabayaran lahat ng pagod at puyat na ginawa ko. Doon ko nararamdaman na pwede rin palang makita ni Daddy ang effort ko. Kasi nung mga bata pa kami, ni Ate Loisa ay hindi niya pinapansin ang mga special award ko sa school. Mas nakatutok siya sa pagiging valedictorian ng kapatid ko na kahit kailan ay hindi ko nagawa. Pero nang mga oras na yon, pakiramdam ko, Papa Dudut, higit pa sa pagiging valedictorian ng tingin sa akin ni Daddy. Lahat ng yon ay naramdaman ko sa pag-uusap naming dalawa na naging masaya at proud siya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko talaga ay kaya kong pagsabay-sabayin lahat ng responsibilidad na hawak ko noon. Kaya lang nakalimutan ko na hindi nga pala ako robot at hindi pwede na palagi kong kontrolado ang lahat. Habang tumatagal noon ay nagsisimula ko ng mapabayaan ang coffee shop namin. Nagkataon pa na nagkasakit ang nanay ni Liam kaya napapadalas din na wala siya sa trabaho. Doon din nagsimula na bumaba ang sales namin kaya nagbawas kami ng staff at kinailangan kong pumasok sa coffee shop at hintayin ang pagdating ni Liam bago ko makalis papunta sa catering service ko. Sobrang hirap hatiin ng oras at katawan ko, Papa Dudut. Coffee maker. Ngayon pa talaga nasira. Sabi sa internet, ganito daw dapat ang gawin para gumana ulit pero ayaw pa rin. Ay, kung kailan naman maraming customer sa labas tsaka pa talaga nagloko. Charlene, may gusto pong kumausap sa inyo sa telepono. Ha? Sino daw? Gemma daw po pangalan? Ay, bakit gusto niya akong makausap? Sino ba siya? Naging customer po yata natin nung may event na ginawa dito sa coffee shop. Hinanap niya po yung owner nitong coffee shop Gusto niya raw pong makausap. Bakit niya nga gustong makausap ang owner? Ay, ano ba naman tong coffee maker na to? Gigigil na ako Gusto niyo po yatang magreklamo, Miss Charlene? Magrereklamo siya? Opo, kasi hindi raw po naging maganda yung service natin sa kanila. Galit na galit nga po yung boses niya tapos nagsisisigaw na po siya sa telepono. Paulit-ulit niya pong sinasabi na gusto niyang makausap yung mismong owner nitong coffee shop. Sige, ako nang kakausap sa kanya. Pwede bang subukan mong paganahin tong coffee maker? Di ba ikaw ang madalas gumagamit nito? Ay, sige po, susubukan ko po. Thank you. Sige pa, kakausapin ko lang yung customer na tumawag. Okay, ma'am. Ang dami namang problema kung kailan wala pa si Liam dito sa coffee shop. Sana naman kumalma na tong customer. I-unmute ko na nga tong telepono. Hello? Hello, Miss Gemma? Hello? Mukhang binaba niya na yung tawag. Mabuti naman. Ses, sorry ngayon lang ako dumating. Hinintay ko pa kasi yung kapatid ko na umuwi para may kasama si nanay sa bahay. Okay lang, sis. Pero mabuti na rin at nandito ka kasi kailangan ko nang umalis. Aray! My God! Ano yun? Naku, si Claire! Hala ba kami nangyari? Pinaayos ko kasi sa kanya yung coffee maker Halika nga, puntahan natin sa kitchen. Sige, sige. Ay, ang sakit. Claire, okay ka lang ba? Medyo napaso lang po ako, ma'am, nung pumutok tong power outlet. Pero okay lang po, kaya ko naman po. Halika nga, gamutin natin yan. Ay, teka, Charlene. Phone mo yata yung nagre-ring. Ay, oo nga. Teka ha, si Daddy yung tumatawag. Sasagutin ko lang. O sige, go lang. Ako nang bahala dito kay Claire, ha?
Hello, Daddy? Nasaan ka? Nandito pa po sa coffee shop. Lintik na! Alam mo ba nagkakagulo ngayon dito sa kasal? Kulang sa 400 bucks sa mga pagkain na diniliver ngayon dito at galit na galit yung kliyente natin. Po, pero sigurado po kung tama yung bilang ng mga tray ng pagkain na dadalhin dyan Tsaka wala naman po tayong natanggap na tawag mula sa staff natin na may problema ngayon. Dahil hindi ka raw nila makontak. Pumunta ka na ngayon dito at ayusin mo tong gulo na to. Madami pa akong kailangan asikasuhin kaya ikaw ang humarap dito sa mga galit na tao dito. Sige po, Daddy. Papunta na po ako dyan. Papa Dudut, gulong-gulo ang isipan ko na mga oras na yon. Parang gusto ko na lamang na bigla akong kainin ng lupa sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Noong narinig ko pa lamang ang boses ni Daddy sa tawag ko na yon ay parang nanginginig na ang buong kaluluwa ko. Alam ko na kaagad kung ano ang itsura niya kahit magkausap lamang kami sa cellphone. Ramdam ko kaagad yung galit at disappointment niya. Kahit na gusto kong ayusin kaagad ang gulo sa catering namin noon, ay hindi ko naman maiwan kaagad ang coffee shop, lalo na at may nasaktan kami na mga empleyado. Pero sinabi noon ni Liam na pupuntahan ko na raw ang catering namin dahil mukhang mas kailangan ako doon. Pinuntahan ko naman kaagad ang event pero galit na galit din ang client namin. Wala naman ako ibang nagawa kundi ang tanggapin lahat ng masasakit na salita dahil kasalanan ko naman talaga. Ramdam ko na sobrang bagsak ang buong pagkatao ko noon, Papa Dudut, hanggang sa makauwi ako. Grabe, sobrang sakit ng ulo ko. Charlene, mabuti naman at nakauwi ka na. Hindi ka kasi sumasagot sa mga text o tawag ko. Sorry, ate, Habang inaayos ko kasi yung gulo dun sa kasal, tumawag din sa akin si Liam para sabihin na sumugod na pala sa coffee shop yung nagrereklamo naming customer. Sobrang gulo daw nang nangyari. At pagkatapos ng tawag na yon, di na ako nag-check pa ng cellphone ko. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako, ate. Sinabi sa akin ni Daddy yung nangyari sa kasal nung makauwi na siya. Sinabi niya na pala sa'yo yung katangahan at kapalpakan ko. Hindi naman sa... Oo! Alam na ng ate mo ang ginawa mong pagsira sa kasal ng kliyente natin. Daddy, gising pa po pala kayo. Paano ako makakatulog kung alam kong nagbigay na naman ng problema yung kapatid mo? Sinira na naman yung pangalan ng negosyo natin. Daddy, ang mabuti pa po, bukas niyo nakausapin si Charlene. Charlene, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ipasara mo na yung walang kwentang coffee shop na yan. Hindi walang kwenta ang coffee shop ko, Daddy! Tsaka, kailan ba ako nagkaroon ng kwenta sa'yo? Ang tingin niyo sa akin palagi isang anak na walang pakinabang. Charlene, tama na. Bakit? Totoo naman, ate, Palaging walang kwentang tingin ni Daddy sa akin. Kaya wala rin kwentang tingin niya sa coffee shop na pinaghihirapan ko. Wala naman talagang kwenta yung coffee shop na yan kasi di ba palugi na yan? At alam ko na anumang oras, magsasara na rin yan. Kaya bago pa madamay ang catering service natin, ipasara nyo na kagad yung basurang negosyo nyo! Ano? Akala mo hindi ko alam na wala ka nang kinikita dyan sa walang kwentang coffee shop na yan? Ang hindi ko maintindihan sa'yo, bakit sinasayang mo pa ang panahon mo dyan? Bakit hindi ka nalang mag-focus dito sa negosyo natin? Dahil tong tinatawag niyo na walang kwentang coffee shop, pinangarap at pinaghirapan ko to. At patuloy kong nilalaban kahit hirap na ako. Dahil dito ko lang nakikita yung sarili ko na masaya, Daddy. O tapos ano? Ha? Hahayaan mo na lang na mabulok ka dyan sa coffee shop na yan? Na maghirap ka at lumubog ka sa utang? Ha? Tandaan mo, Charlene, hindi ka mabubuhay ng coffee shop na yan. Ipasara mo na yan at mag-focus ka na lang sa negosyo natin. Charlene, tahanaw. Ate, kahit anong gawin ko, hindi pa rin niya makita yung halaga ko. Kahit anong gawin ko, ate, hindi ako titingnan ni
Daddy kagaya ng pagtingin niya sa'yo bilang magaling na anak niya. Saan ba ako nagkulang? Ano pa bang hindi ko ginawa? Wala kang kahit na anong pagkukulang, ha? Pagod na si Daddy, kaya niya nasabi yun. Ang mabuti pa, tara na. Sasamahan na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Halika na. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nasabi ko lahat kay Daddy ang hinanakit ko ng ilang taon. Pero hindi ko alam kung sadyang matigas lang ba talaga ang puso ni Daddy o hindi lang talaga siya ma-express ng sariling emosyon niya. Pagkatapos ng gabi na yon ay gumawa ako ng isang napakabigat na desisyon sa buhay ko. Ang bitawan ng coffee shop ni Liam. Humingi ako ng sorry sa kanya at sinabi ko na hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang negosyo namin. Pareho kaming naluha noon kasi pareho naming pangarap yon. Pero ayoko na rin kasing ipasa sa kanya ang responsibilidad na ipagpatuloy ang coffee shop, lalo na at kailangan niya rin ng maraming oras sa nanay niya. Sa uli nag-decide na lamang kaming isarado na ang coffee shop. Ngayon po, Papadudot, ay nakafocus na lamang ako sa business catering namin na mas successful ngayon at mas kinakausap na rin ako ni Daddy ng maayos. Hindi man ito yung pangarap ko na negosyo para sa sarili ko. Pero kahit papaano ay nagiging masaya ako na nakikita ni Daddy ang halaga ko bilang anak niya. Minsan talaga ay kailangan nating isantabi ang pangarap natin para sa mga mahal natin sa buhay. Salamat po sa pagbibigay oras sa sulat ko, Papadudot. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Charlene. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.